Kung narinig ninyo ang salitang pagninilay o meditation sa wikang Ingles, ano ang unang pumapasok sa isipan ninyo? Marahil isang bagay na tila banyaga sa ating pananampalatayang Katoliko, ngunit alam ninyo ba na inirekomenda mismo ni Padre Pio ang pagninilay at maaring ito mismo ang nawawalang bahagi ng inyong buhay panalangin? Manatiling nakatutok upang alamin ang mga detalye sa pagtatanghal ngayong araw. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na tumutulong sa amin upang maipagpatuloy ang apostolado upang maabot ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng espiritual na pamana ni Padre Pio. Ang kwentong ngayong araw ay maaaring makahipo sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Ngayon ay muli nating babalikan ang karunungan matatagpuan sa mga liham ni Padre Pio. Sa pagkakataong ito, nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na marahil ay naririnig na ng marami sa atin. Ngunit baka hindi natin laging alam kung paano ito isasagawa sa ating pang-araw-araw na buhay at ito ay ang pagninilay o meditasyon. Sa panahon ngayon, maraming kahulugan ang maaaring ikabit sa salitang iyan. Kaya nais kong maging malinaw mula sa simula. Ang pagninilay na itinutukoy natin dito ay hindi tungkol sa pag-aalis ng lahat ng laman ng isipan o paglusaw ng sarili sa isang uri ng malawak na kamalayan. Hindi yun ang ibig sabihin ko dito. Sa ating tradisyong Katoliko, ang pagninilay ay isang anyo ng panalangin sa isipan. Isa itong may kamalayan at sinasadyang pagsisikap kung saan ginagamit natin ang ating isip, imahinasyon, at maging ang ating damdamin upang makipag-ugnayan sa Diyos. Pumipili tayo ng isang katotohanan ng pananampalataya, maaaring isang bahagi ng banal na kasulatan o isang hiwaga mula sa buhay ni Kristo. At pinagninilayan natin ito. Iniisip natin ito at inilalarawan natin sa isip na parabang naroon tayo mismo. Tiyak na naunawaan ninyo ang diwa nito. Sa kaisipang iyon, pakinggan natin ang sinabi ni Padre Pio tungkol dito. Sabi niya, una sa lahat, ihanda mo ang paksa ng iyong pagninilay. Hindi kinakailangan gumamit palagi ng aklat para rito. Anumang katotohanan ng ating relihiyon ay maaring maging paksa ng pagninilay. Kapag napili mo na ang iyong paksa, ilagay mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Lubos mong pakumbabain ang iyong sarili sa pagninilay kung sino ka at kung sino ang nasa iyong harapan. Hingin mo sa Diyos ang biyayang maisagawa ng mabuti ang mental na panalangin iyon, sisimulan upang matanggap mo ang mga bungang pinakanais niyang ibigay sa iyo. Panghuli, ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng tulong ng mahal na Birhen, gayon din ang buong hukbo ng langit upang tulungan kanilang magnilay ng mabuti at ilayo ka sa lahat ng pagkagambala at tukso. Huminto muna tayo sa sandaling ito. Gaano kadalas tayong nagsisimulang manalangin nang hindi ginagawa ang mga bagay na ito? Hinihikayat tayo ni Padre Pio na magkaroon ng panloob na kamalayan. Ang kilalanin kung sino tayo at kung sino ang nasa ating harapan. Ang mapagkumbaba at hingin sa Diyos ang biyayang makapanalangin ng mabuti sapagkat maging iyon ay isang kaloob. At kung tutuusin, ang mga pagkagambala marahil ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nawawalan ng loob sa panalangin. Umuupo tayo upang manalangin at ilang segundo pa lamang ay nasa ibang lugar na ang ating isipan. Ipinapaalala ni Padre Pio na ang panalangin ay hindi tungkol sa agarang pagiging perpekto,
kundi tungkol sa tahimik na pagbabalik ng ating sarili sa Diyos sa tuwing tayo ay nalilihis. Sa isa sa kanyang mga liham kay Maria Gargani, isinulat niya, ang pagninilay ang susi sa pag-unlad ng pagkilala sa sarili at pagkilala sa Diyos. Sa pamamagitan nito, naaabot natin ang layunin ng buhay espiritual, ang pagbabago ng kaluluwa kay Kristo. Sa isang liham naman kay Anita Rodote, nagbigay pa siya ng mungkahi kung papaano ilagay ang sarili para sa pagninilay. Sabi niya, sikapin mong ilagay ang iyong sarili sa presensya ng Diyos na nalalamang siya ay tunay na naroroon sa kaibuturan ng iyong kaluluwa kasama ang buong hukuman ng langit. Mula rito, simulan mo ang iyong mga panalangin at pagninilay. Subukan mong ipikit ang iyong mga mata at panatilihing tuwid ang iyong ulo habang nakasandal ang iyong noo sa palad ng isang kamay o ng dalawang kamay, alinman ang mas madali para sa iyo. Marahil ay ganito, maaaring tila maliit na detalye lamang ito, ngunit nauunawaan ni Padre Pio na maging ang ating postura ay makatutulong upang tipunin at ituon ang ating kaluluwa sa Diyos. At marahil ito na ang dahilan kung bakit napakaraming tao ngayon ang nakararanas ng espiritual na pagkapagod. Napapalibutan tayo ng ingay, pagkagambala, pagkabalisa at walang tigil na pagkilos, ngunit patuloy pa rin naghahangad ng ating mga kaluluwa ng katahimikan sa harapan ng Diyos. Isa sa magandang bagay na sa komunidad natin ay sama-sama nating natututunan ang mga bagay na ito. Unti-unti, hindi perpekto, ngunit taimtim sa ilalim ng espiritual na paggabay at pamamagitan ni Padre Pio. At para sa mga nakakaramdam ng tawag na lumalim pa ang ito, narito ang pamilya ng panalangin ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio upang tulungan ng mga kaluluwang manatiling nakaugat sa panalangin, pagtitiwala at espiritual na pagkakapatiran. Pagkatapos nagbigay si Padre Pio ng isang napakalinaw na rekomendasyon tungkol sa paksa ng pagninilay. Narito ang sinabi niya at sinulat. Nais kong ang pagdurusa at pagpapakababa ni Jesus ang naging karaniwang paksa ng iyong pagninilay. Kung gagawin mo ito, sa maikling panahon ay mararanasan mo ang mabubuting bunga nito. Ang ganitong pagninilay ay magsisilbing kalasag na magtatanggal sa iyo laban sa kawalan ng tiyaga kapag pinahihintulutan ng pinakamamahal na Jesus na dumating sa iyo ang pagdurusa. Madalas, inirekomenda ni Padre Pio ang pagninilay sa mahalagang yugto ng buhay ni Kristo, ang kanyang pasyon, kamatayan, muling pagkabuhay, at pag-akyat sa langit. Ngunit gaya ng sinabi niya, anumang katotohanan ng ating pananampalataya ay maaaring maging paksa ng pagninilay. Nagpatuloy si Padre Pio. Matapos mong mapagnilayan ng mabuti ang paksa sa lahat ng aspeto nito, saka ka gumawa ng mga pasya. Layunin mong iwasto ang depektong higit na humahadlang sa iyong pakikipag-isa sa Diyos at siyang pinagmumulan ng marami pang ibang pagkukulang at kasalanan. Magpasya kang magsanay ng iyong tiyak na birtud. Pagkatapos hilingin mo sa Diyos ang lahat ng biyaya at tulong na sa tingin mo ay kailangan mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng tao, sa pangkalahatan man o sa partikular. Manalangin ka para sa mga buhay, manalangin ka para sa mga yumao, manalangin ka para sa mga hindi naniniwala, para sa mga erehe, at para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Bilang pagtatapos, inirekomenda ni Padre Pio ang dalawang panahon ng pagninilay bawat araw.
Bawat isa ay humigit kumulang na kalahating oras, isa sa umaga upang ihanda ang sarili sa pakikibaka ng araw, at isa sa gabi upang suriin ang puso at linisin ang kaluluwa mula sa mga makamundong pagkakabit natin o attachment. Sa unang tingin, maaaring mukhang mahirap itong gawin, ngunit may isang bagay na mahalagang tandaan. Kung nagdarasal na kayo ng rosaryo at tunay na sinusubukang pagnilayan ang mga hiwaga nito, ginagawa niya ito. Nagninilay na rin kayo. Kaya't nagsisimula ka lamang o matagal nang nagsasanay ng pagninilay, iisa ang paanyaya. Mapagkumbapang ilagay ang iyong sarili sa presensya ng Diyos, kumuha ng isang katotohanan ng pananampalataya at manatili rito kahit sa maikling panahon lamang. Maraming salamat sa paggugol ng oras na ito kasama namin ngayon. Kung ang mga pagninilay na ito tungkol sa espiritual na karunungan ni Padre Pio ay nakatulong upang mapalalim ang inyong buhay espiritual at pananalangin, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-komento at magpatuloy sa paglalakbay kasama namin sa pagtuklas ng kanyang espiritual na pamana. At kung nakadarama kayo ng tawag na maging mas malalim na bahagi ng aming pamilya ng pananalangin bilang kasapi sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makikita po ninyo sa link sa ibaba kung paano lumahok dito. Naway akayin kayo ng Panginoon, ng mahal na Birhen at ni Padre Pio nang lalo pang mapalapit kayo kay Kristo. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway huwag ninyong kalimutang panoorin ang mga susunod na mga video namin. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e